Hello mga kapalaboy! Again, this is Joey RJ Olimba, your sales executive dito sa Mitsubishi Abad Santos, Manila. Meron akong tanong sa inyo, sulit ba ang 31,000 na monthly para sa 2026 Mitsubishi Montero GLX manual transmission? Ito ba yung budget mo para sa isang SUV na manual? Tara, samahan ko kayo para makapag-decide kayo kung i-avail mo ba itong Montero na to. Pero bago natin simulan to, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para updated ka sa other Mitsubishi units at other Mitsubishi promos na ipapakita ko. Mga kapalaboy, ipapakita ko sa inyo yung mga features ng ating 2026 Mitsubishi Montero GLX manual transmission. Umpisahan natin sa mga exterior features niya. Gaya nito, sa harapan, halogen projector headlamps at naka multi-reflector halogen fog light naman siya. Although naka-halogen na headlamp and fog lamp siya, pwede natin i-upgrade yung kanyang mga bulbs. Kayo mismo yung magde-decide kung gaano kataas na wattage ba yung pwede mong ipalit or i-upgrade para sa ating manual transmission. At ang isusunod ko naman na ipapakita, ito, bumper design niya and bumper garnish. Ayan, napakaganda, napaka-aggressive tignan, napaka-brusko. Saka mga kapalaboy, ito pa, kapag Montero manual transmission, meron tayo dito yung yung kanyang engine, naka 2.4 liter yan na may BEC turbo diesel engine. 4 and 15 po yung kanyang makina, matagal na ho sa market yung engine na to. Kaya for sure, napakamura at available yung mga parts nito kahit sa local store or local auto supply po. At yung isusunod naman natin, yung kanyang tires and mags. Yung mags niya, yung sukat, naka 18-inch yan na alloy rims. Kung kukunin mo yan under in-house bank financing transaction, nakaano tayo dyan mga kapalaboy, naka-promo tayo. Gagawin ko yung exclusive freebies natin dyan, papalitan natin yan either Black Series look upgrade or GT look upgrade yung kanyang mags. By the way, suspension, naka-double wishbone po yan with coil spring and stabilizer bar. Sa likuran naman niya, naka 3-link. And then, meron siyang coil spring at stabilizer bar. Ang advantage, kapag ganun yung suspension nyo, komportable yung ride, napakaganda ng handling nito sa kurbada, at saka, mura pa yung parts. At ang isusunod ko naman, yung kanyang braking system ng ating Montero GLX, lahat yan, naka-disc brakes. Harapan, disc brake, likuran, naka-disc brakes. Meron din niyang ABS with EBD. Kaya, sigurado, hihinto po yung sasakyan natin sa tamang oras. At ang isusunod ko naman na ipapakita sa inyo, yung kanyang likuran. Sa likod, naka-LED yung kanyang tail lamps at bulb type naman yung kanyang turn signal light. Dito naman, tailgate natin, naka-chrome. I-upgrade natin yan sa Black Series look. Kung Black Series look, yung chrome natin na garnish, lalagyan natin ng sticker wrap yan or foil, gagawin natin kulay black para magbuka siyang Black Series look. At sa ibabaw naman, sa bubong or dito sa tailgate niya, lalagyan natin yan ng GT spoiler. At ngayon, ito sa likuran natin, meron siyang 4i na sensor. Magagamit natin yan kapag magre-reverse tayo. Kapag malapit po yung sasakyan or object na nasa puwitan ng unit natin, tutunog po yan para maiwasan po natin na mabangga or madikitan po yung object na yon. At ngayon mga kapalaboy, ang isusunod natin yung mga interior features ng ating Montero manual transmission. Umpisahan natin dito sa sidings.
Sa sidings niya, naka-fabric po yung kanyang sidings. Pero yung handle, naka-leather. Windows control, all automatic. Meron tayong control dito para sa kanyang central door lock. Sa kanyang dashboard naman, akyatin ko lang po. Adjust ko lang yung upuan. Sa kanyang side mirrors, ito yung kanyang control. Wala siyang button dito para sa push button engine start. Dahil yung ating sasakyan na to na manual, disusi po siya. Wala kasi yung susi dito kaya hindi ko mapakita sa inyo kung paano siya i-start. Pero madali lang i-start to. Tapakan mo lang yung clutch. Pihitin mo lang yung susi sa susian. Mag-i-start na po yan. Steering wheel. Naka 3-spoke na leather wrap na steering wheel yan. Napakadaling i-access ng control niya sa audio steering remote. At kabilang side naman, voice command function at hands-free button. Meron din tayo ditong cruise control Manual transmission natin. Merong cruise control, kaya napakadaling gamitin nung ating Montero manual. Sa kanyang instrument panel, hindi natin mapapailaw pero naka-digital and analog yan na display. Ayan guys, mga palaboy, safety features pala ng ating Montero manual. Naka dalawang po yan airbag. May airbag dito sa harapan ng ating driver at meron din airbag sa kabilang side, sa passenger side naman. At ngayon, infotainment, LCD monitor natin, ito po siya. Pwede tayong mag-play dyan ng FM, AM, meron din Bluetooth at pwede natin i-connect sa USB cable o di kaya sa USB storage device natin para mag-access natin yung mga audio or video files. At kung i-connect mo naman siya sa ating mobile phones via USB cable, magagamit natin yung Apple CarPlay niya o di kaya yung Android Auto. Aircon control, single zone na auto climate control po siya. Calsonic Kansei yung ating compressor, kaya napakatibay niyan at mabilis mapapalamig yung ating cabin. Meron din tayong button dito para ma-access natin yung on and off ng ating aircon sa likuran. Yung ating manual transmission, naka 6-speed yan. Reverse natin, katabi ng primera. Kailangan mo siyang pindutin pababa. Ayan, para mapasok mo sa reverse. Dahil yung reverse natin, katabi ng primera po Ayan, primera lang siya. Pero kapag pinindot mo pababa, yan, papasok yan dito sa reverse. Yan. Handbrake natin, lever type. Sa ceiling, nandito naman yung access natin para makapaglagay tayo ng eyeglasses or sunglasses. Meron tayo dito dome light saka map light. Upgradable yan. Pwede natin gawing LED yung kanyang mga bombilya. Dito, nandito po yung mga natin. Owner's manual, pati na rin yung manual ng radio. Ayan. Stock matting natin or factory matting, ito po siya. Upgradable po yan. Gagawin natin yung deep dish matting kapag kay Joey Boy ka nag-avail. So, ayan guys. By the way, speakers nga pala ng ating Montero manual, 4 lang po. Dahil yung speaker niya nandito, 2 sa harapan. Ito po, abang lang po yan para sa tweeter. Pwede nyo pong lagyan ng tweeter yan. At ang isusunod naman natin, yung second row seat, papakita ko. Second row seats natin, fold and tumble po yung kanyang mga upuan dito. Pwede nyo pong i-fold siya at i-tumble. Gaya po niyan. At meron din itong armrest console po. Dito nakalagay. Aircon vents natin sa second row and third row, nasa side po siya. Kaya yung hangin yan papuntang gitna, kaya mabilis lalamig po yung cabin natin. Saka komportable po yung mga pasahero natin sa second row and third row. Ito, pedal and tumble ko siya. Kung marami kayong ilalagay na gamit dito, pwede nyo po i-fold yung kanyang mga chairs sa second row. Ito naman mamaya i-full flat natin. Ito po yung itsura niya kapag naka-fold and tumble, marami ka pang pwedeng ikargang gamit dyan. And kung magka-camping kayo, pwede mo lang siya i-fold na ganyan and i-full flat mo yung third row seats, tapos maglagay ka ng foam dyan. At ayun,
ready ka na para makapag-car camping. Saka, ito pa, kinaganda nito kapag nag-car camping kayo, may 12 volts power outlet doon. Ituturo ko mamaya ng malapitan kung para saan yan. Kung saan nyo pwede gamitin yan. Saka kung bakit pwede nyo gamitin yan kapag nag-car camping kayo. Ayan. Punta natin yung likuran niya. Ito po siya. Mga kapalaboy, pag naka-deploy po yung third row seats natin, ganito po yung magiging itsura niya. Pwede natin iangat to yung headrest. Kung medyo matangkad po yung sasakay sa likod, pag mga 5-footer pataas, iangat mo lang to para mas komportable po yung sasakay sa likuran. Saka ina-adjust din po yung kanyang sandalan ha. Ayan, para mas komportable sila. Kasi yung iba ginagawa, kaya sinasabi yung masikip kapag nasa third row seat, dahil nakaganito lang, naka-upright position lang po yung upuan. Kailangan islant mo pa siya para at least yung sasakay po sa likod, kahit matangkad, makakaupo po ng maayos. Ayan. Saka pwede pa rin ho tayo maglagay ng gamit dito. Ayan po siya. And ito, ibababa natin yung upuan sa third row, sorry. Papakita ko lang. Ayan. Ganyan po siya kapag naka full flat po, yung third row seat natin. And ito, yung 12 volts power outlet na to, magagamit nyo siya kapag nag-car camping kayo. Dahil pwede tayo mag-charge dyan ng mga portable devices. Ito pa, napakagandang gamitin nito kapag magka-car camping kayo. Dahil napakalaki ng mugs and tires niya, saka kahit saan, yung Montero natin, pwede mong idaan. Pwede mong patawirin yan ng river crossing kahit 4x2. Gagawin mo lang naman dyan. Ide-deflate mo lang yung tires. Kahit ilagay mo ng 10 or 15, okay na okay yan. And ngayon, ibibigay ko naman sa inyo mga kapalaboy, yung mga promo natin para sa ating 2026 Mitsubishi Montero na manual transmission. So ngayon mga kapalaboy, ibibigay ko naman sa inyo yung promo natin para sa ating 2026 Mitsubishi Montero na manual transmission. Ang SRP niya, 1,568,000 kung black or silver color. Kung kulay white naman yung i-avail nyo, 1,583,000 naman yung kanyang unit price or SRP. At meron tayong cash discount dito na 280,000 pesos. Meron tayong free na fuel subsidy dito worth 20,000 pesos or 40,000 points. Inuulit ko, 20,000 pesos po yung fuel subsidy niya. At meron pa rin tayong exclusive freebies kapag kinash mo yung unit or bank PO transaction. Dahil magbibigay ako sa inyo ng GT spoiler, tire pressure monitoring system, 2 pirasong umbrella at saka 2 pirasong keychain. At hindi pa doon nagtatapos yung promo natin. Kung i-avail mo siya under in-house bank financing transaction, 0 down payment po tayo dito kapag na-aprobahan tayo. And as low as 31,000 monthly, ma-avail mo na yung unit na to. Imagine mga kapalaboy, 0 down payment ka na sa unit na to. 0 down payment ka na sa unit na to. 31K lang yung monthly mo. Montero na yan. 7-seater, SUV pa. At hindi pa doon nagtatapos yung mga na binibigay ko. Dahil magbibigay ako sa inyo ng 2 exclusive freebies. Option 1 natin dito, yung Black Series look. Option 2, yung ating GT look. Para sa detalye ng mga freebies at promo, tawag ka lang sa number ko, 0906-220-2434. At napakadali lang mag-avail nito under in-house bank financing ha. Kung OFW ka, seaman, regular employee, o di kaya registered business owner, kailangan mo lang mag-fill up ng application form at magpasa ng 2 valid IDs. Ipaprocess na natin yan. At syempre, para mangyari yan, kontakin mo lang ako. Again, 0906-220-2434 o di kaya tumawag ka sa misis ko, kay Christine Salazar Olimba. Yung number naman niya, 0933-561-5981. So ayan, kabisado natin yung number ng misis natin ha. So ayan ha, binigay ko na yung number. Kapag hindi nyo ako na-contact, si misis pwede nyo kontakin. Kung hindi nyo siya makontak, please kontakin nyo ako. Huwag na ho kayo maghanap ng ibang agent para hindi kayo mabudol. Again, this is Joey RJ Olimba.
ikaw na nanonood ng video ko, sana naman, ikaw yung maging next Mitsubishi client ko. Kita-kits dito sa Mitsubishi Abad Santos, Manila.